Damn, what a hell of a view. I feel good. Solid. Oh. I can't wait. When it comes to beaches, di talaga mawawala yung Pangasinan sa listahan ng mga pwedeng puntahan. Ganda talaga. Wow. Papayit out dahil nandiyan na 100 Islands, Bolinao at marami pang iba. So catch me if I fall. Pero di nyo ba alam na maliban sa beaches ay meron ding isang spot or bundok na pwedeng puntahan dito? Mga tropa, nandito na. Kaya ngayong araw kasama ang Team Road Wonders, binisita namin ang Maliko na matatagpuan sa San Nicolas, Pangasinan. Ayun na nga ba ang mga nagbago? Ayun na nga ba ang mga pwede pang puntahan dito? Grabe yung mga bundok. Tinutulak ako. Tinutulak. Kung ano yung mga na-experience namin, ikukwento ko sa inyo sa video na ito. Kaya tara, samahan nyo kami. Let's go! I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. And for today, look where we are. Nandito tayo sa Umingan, sa bayan ng sa probinsya ng Pangasinan. And kasama natin si Tres, Kebs, kasama natin sa Mountain Back, and then Sir Charles, syempre ating leader of the pack. Bye-bye siya nasa likod. Pupunta tayo ng Maliko today. So, pumunta na tayo dito last year. Pupunta natin to dito tayo nag-year end ride kasama natin si Tres the vlogger. But this time, baka maging year end ulit siya. Yeah, babalikan natin yung Maliko and we'll experience. Tignan natin kung yung mga nagbago after a year. Pahinga lang kami dito saglit, then packet na kami. Tignan natin kung ano yung mga pwedeng puntahan ngayon na bago doon, and we'll see kung ano mangyayari. Let's enjoy the day. Let's go! We left past 3 a.m. until we reached San Rafael, Bulacan via Plaridel Bypass Road. We had to stop over here before taking the Maharlika Highway until reaching San Leonardo in Nueva Ecija. Inaabot na nga kami ng umaga, so we had breakfast in Santo Domingo before heading up to Pangasinan again. Hindi mo talaga mapapansin ang pagod sa biyahe, especially if you see this type of beauty on the road. Ganda, di ba? Tignan mo to. Tignan mo na ng mga mata mo. Ganda, oh! We're back in Maliko! Let's go! Woohoo! The boys are back and we are out tonight. Ay, today pala. Ganda talaga dito. Woo! Sama-sama tayo, walang iwanan. So, dito na tayo sa Umingan, Pangasinan. 1 hour away. Papunta sa Maliko Viewpoint. Dito pala, ang ganda na, oh. Tumaba pala kami ng bundok. Welcome to San Nicolas! So this is where Maliko is. About 10 minutes from the San Nicolas Welcome Arc is the twisties will start. Ito na! Hey! Maliko! Twisties ng Maliko! Let's go! Ito na naman tayo! This signals that you're about to go up the mountain road. Unang kurbada! Ekis agad! Woo! Ito na! Bundukin! Let's go, guys! This is also where the beautiful views of the mountain range begin to appear. Yun o, pataas yung daan, mga tropa. Pakit tayo. Yun o, dun sa taas yung daan. Mountain view that will make you stop to appreciate its beauty. So yun, mga tropa, nandito na kami sa Twisties of Maliko. And kung maalala nyo tong pwesto na to, dito ako nag-intro noon last year. Ayun yung daan paakyat. And ito yung bundok. Dito rin kami nag-stop ni Tres nung unang punta namin dito. And yeah, dito ako nag-intro noon. And just like last year, napakaganda. Ito yung view. Pero pagdating dun sa bandang unahan, mas maganda pa yung view dyan. Time check, it's 9 na. So dun, titignan pa natin yung iba mga views dun sa unahan. Pero solid, dito pa lang, solid na. And presko, kahit alas 9 na, hindi siya ganun ka-init kahit tirik yung araw dahil nga mahangin. And since napapaligiran tayo ng greenies, samahan niyo kami, let's go! Just a few minutes after the last stop, we took another break because as we go further, the scenery got better and better. These are the places that will make you realize why it's good to ride a motorcycle and visit these provinces. Places that we sometimes ignore because they're just there or malapit. Place that will remind us how blessed we are. Pangasinan, this is the mountains. So ikaw, nakapunta ka na din ba dito? Kwento mo naman sa akin sa comment section yung feeling. Solid mga tropa. Tingnan nyo naman yung
Ganda ng view talaga dito sa Malico. Ayan oh. This one is 4 hours away from Manila. 4 to 5 hours away. Solid oh. Sobrang solid. Yung huling akit namin dito medyo mafog sa bandang Malico sa Nicolas Viewpoint. Hopefully, magkaroon tayo ng konting clearing mamaya pag akit natin doon. But ito yung makikita niyong view. Hindi mo talaga i-expect na may ganito sa Pangasinan eh. Kasi mostly ang Pangasinan more on, pag may isip ko Pangasinan is dagat dahil sa 100 Islands. Malinaw. Solid. Pero ito, grabe. Solid. Wow! Solid! Doon tayo, pwesto tayo ng maganda-ganda dun sa banda unahan. Grabe no? Rolling hills. Ayun, ang ganda. Aray ko. Ayan, tignan nyo mga tropa, yung view. Mas maganda to pag nagsisinaga ng araw. Iba yung effect, kumbaga, or parang iba yung itsura niya. Ay no, solid to. Dun, covered pa siya ng clouds oh. Grabe. Isang taon. Pero same feeling. Ganda pa rin. Ito yung mga napapanood sa vlog or sa mga mini reels na parang malaking view na pinapaliparan ng drone. Then, ito yung tapat niya. Tingnan nyo naman yan, no? Grabe, solid. Hindi lang talaga ito ma-justify sa camera kasi pag dito sa GoPro mukhang maliit yung image eh, pero pag dito kayo mismo sa Malico, pag sariling mata nyo na yung nakakita, malaki siya mga tropa. Kaso sa camera talaga hindi ma-justify, nagmumukha siyang shrink or maliit yung itsura niya dahil nga sa pagka-wide siguro, or di ko alam kung anong meron sa camera but hindi siya ma-justify na, na maganda talaga. But diba, pag dito kayo, ayun yung hangin oh, lakas oh, kaya presko. And ang punta nating viewpoint, dun pa. Dun pa tayo pupunta? Sa bandang yung natatakpan ng mga ulap na yun, dun pa. Solid. Ganda. So, tara, continue tayo sa biyahe mga tropa. So yung spot na yun kasi madalas siyang hinihintuan ng mga nag-ride. Yung view niya kasi dun sa open space is kitang-kita yung ganda ng bundok, lalo na pag nagsisikatan ng araw. So pag dito medyo ingat-ingat lang talaga kasi talaga namang kurbada, kaya tinawag siguro Malico to. Pero solid din yung view. So ingat lang din kayo kasi syempre since bundok nga to at pag nag-uulan tulad nyan, medyo nagkakaroon ng konting landslide din, mga putik kumakalat sa daan. Buti nga ngayon hindi siya basa, pero mabuhangin naman, so madulas. Hop, ayun o, landslide oh. Bigayan talaga kayo dyan pag dan kayo dadaan dahil naging isa na lang yung daanan. Ayun o, ngayon bumubulaga yung mga ganyang view. Oh, diba? Ayan pa sa unahan ito, ayun o. Wow, ayun o, grabe. Because it's located in the mountains, the name Malico is believed to have originated from the Pangasinense or Pinoy word Maliko, which means full of curves. And because the climate here is often cold, the place is tagged as the summer capital of Pangasinan. This place is also a witness to the battles against Japanese soldiers that took place during the World War II, and some of the remains of the war are still here. So yun mga tropa, nandito tayo sa Mangili Tindaan Historical Nature Park, kung saan yung pinunta natin last year na pumunta tayo dito. Nandito yung Sherman Tank na natawag na hindi na natin naalis. It's a campsite din, pwedeng mag-camp dito. Malawak din yung place. Ngayon sila tsaka papasok sa loob, tsaka si Kevin. Kami ni Tres kasi nakapasok na kami nung last time. So hintayin na natin sila dito sa parking. This is one of the historical place here. Mula dito sa parking, papakita ko sa inyo yung itsura. Ayan yung makikita. Ayan yung makikita nyo dito. Kapatagan, no? Sobrang lakas ng hangin. May pupunta pa tayo isang spot doon and magkakaroon tayo ng kakain natin for lunch. So, samahan niyo pa kami. Let's go! Aside from the remains of the Sherman Tank in Mangili, there are shrines built here like Balete Pass National Shrine, recognition to General James Dalton II, who was killed by a sniper during the battle. The other one is the Selaksak Memorial Marker. This monument was built to honor fallen Filipino, Japanese, and American soldiers who have died in the area during the World War II. So yun mga tropa, nag-stop kami saglit para
kumain ng konti dito sa tabi. Dinaan namin yung falls dito, yung Hingi Falls, kaso kailangan kasi iwan yung mga motor dun sa parking and meron siyang para mga 10 to 15 minutes trek. So hindi na namin binaba kasi may mga dala kaming gamit. But isa yun sa mga pwede nyo puntahan pag nandito kayo. Grabe, pag pumunta pala kayo dito ng ganitong season, sobrang lakas ng hangin eh, no? At siyang malamig talaga. It's 12, 11. Yan, ngayon, tirig-tirig yung araw. Sobrang lamig dahil sa lakas ng hangin. So yeah, puntahan natin yung viewpoint. Then, we'll see kung ano bang pwede natin explore dito. Let's go. So yun mga tropa, ito yung Maliko San Nicolas Viewpoint. And welcome to San Nicolas, Pangasinan, Maliko Viewpoint. Dati meron ditong signage na kulay yellow, red, green. Wala na ngayon, siguro nilipad na. At yan, ang lakas ng hangin, tinutulak ko yung motor. Pero ito yung makikita niyong view. Kaya ito yung ginawa nilang viewpoint dito. Grabe yung bundok, oh. Tapos yung kapatagan doon, ayun, umahani yung motor, oh. Grabe yung motor, ay grabe yung hangin dito. Grabe, ay tinutulak ako. Kita nyo naman, oh. Sa camera kasi parang mahina lang siya, pero pag nandito kayo, grabe yan, oh. Oh. Hindi ko ginagalaw yan kung saan gumagalaw yung motor. Ayan. Ang lakas. Grabe yung lakas. Maalog. Pero maalog. Kaya nakalakas yung akin dito. Ayan. Grabe. Ayan, oh. Inaalog talaga yung yung motor. Ang bigat pa ng motor nito dahil ang daming dala. Pero lakas talaga ng hangin. So, eto lang naman yung mga puntahan dito na mga places or spots na pwede nyo puntahan dito. Sabi talaga ang Maliko for day tour kung naghahanap kayo ng puntahan. Ganda ng view. May kain na pala dito, Bangwa, Sea of Clouds, food stop and go. I was really wrong in thinking that there are only beaches here in Pangasinan. This only proves that there are many hidden beautiful places here in the Philippines other than the ones we are used to and often see. You just really have to go out and hit the road. Ngayon ko lang na-realize nung naglibot pa kami further. Marami palang pwedeng puntahan dito. Meron Japanese shrine, hindi namin napuntahan na kasi din sa banda. May mga falls na pwedeng puntahan. Yun nga lang, since may mga gamit kami sa motor na hindi namin pwedeng maiwan, hindi namin napuntahan yung mga falls. Pero ang dami, may Imugan Falls, may Hingi Falls, historical park, pwede nyo puntahan. Pwede rin mag-camp doon. May mga camping spots dito na pwede nyong pag-stand overnight. And maliban sa view na nakikita nyo, maliban sa view ng bundok, solid, grabe yung weather. At yun nga, yung hangin, past 12 na, tek-tek yung araw, pero hindi mo mararamdaman yung init kasi sobrang lakas ng hangin and ang lamig, ang presko. If you're looking for a place for a chill ride, quick ride, day tour ride, with friends or solo ride, pwede rin naman. Okay na okay ang Maliko dito sa Pangasinan, San Nicolas, Pangasinan. 4 to 5 hours away from Manila, depende sa spacing nyo. Napakaraming pwedeng puntahan, and very historical yung place. So maraming salamat kung umabot kayo hanggang dito. If you like this type of vlogs, travel vlogs, experience vlogs, vlogs for places, kindly subscribe to the channel. Don't forget to hit that notification bell para updated kayo sa mga pinupuntahan natin ng Team Road Wonders. Subscribe na kayo kay Trez, kay Journey sa Pagkipaw, Trez the Vlogger, and Solo TV para lagi naman kayo magkakasama. Advance Merry Christmas to everyone. Advance Happy New Year. Christmas is near, New Year is near, and yeah, stay safe. Sa mga bumabiyahe, ride safe sa mga nagmumotor, and I'll see you guys in the next video. Hope na makasama ko kayo palagi, and sana dumami at lumaki pa yung community natin. But yeah, maraming salamat. God bless, ingat palagi, and yeah, ciao, bye.